tayo ng seed sa Shopee, no? At biglang nakita kayo na nag-germinate na sila, no? At hindi kayo sigurado kung ayun nga talaga yung tumubo, kasi baka tulad nito, baka mga damo lang yan, no? Pero may nakita kayong ibang tumubo na medyo mas consistent, na puro yan yung mga tumutubo, no? At nakadikit sa seeds. So malamang successful na kayo sa pag-germinate ng ating mga binibentang mga seed, no? So ngayon, after na ma-germinate nyo itong mga seeds na nabili nyo, ano na bang dapat nyong gawin? So tulad ng ginagawa ko dito, hinahayaan ko lang. Huwag nyo na pong pakikialaman. Kung tatakpan nyo, pwede rin naman, pero bakit pa, no? Kaya nung may nagtanong sa akin kung pwede daw man niya takpan, pwede naman, no? Kung nakatakip yan nung pina-germinate mo, di takpan mo talaga. Pero kung pina-germinate mo yan na walang takip, huwag mo natakpan. Kasi sanay na sila nang walang takip. Pag tinakpan mo yan, di ba, lalong manghina yan at hindi tumuloy. So, i-maintain mo lang siya doon sa lugar na pinaglagyan mo. Siguro kaya nag-germinate rin yan, hindi ganun kainit yung lugar at hindi masyadong mahangin. Pero kung mahangin naman doon sa lugar nyo, ay hayaan nyo na, no? So, kumbaga sanay na yung seed doon sa lugar na yon. Ang tanging nyo na lang pwedeng gawin ay suportahan siya na hindi siya mamatay sa paglaki niya. So, anong pwede mong gawin? O lagyan mo ng protection, no? Dati ang ginagawa namin, nilalagay namin sa cage. Paano sa cage? Ang ganito. Nasa cage sila, sa loob ng bird cage. Bakit nilalagay sa bird cage? Hindi naman ibon yon. Nilalagay nyo sa loob ng bird cage para hindi maabot ng ibon, hindi madaanan ng daga. Kasi pag naapakan yan, sa liit nila, mapuputol at mamamatay rin yan. Kapag medyo mas malaki-laki na sila ng konti at nagkaroon na ng mga first feature, na pwede nyo ng mas parawan para mas makareceive sila ng more sunlight, makapag-photosynthesis sila, at ganoon din masanay sila sa mas mainit na lugar. So huwag yung paarawan ng direct sunlight dahil prone sila sa pagkatuyo dahil maliliit pa yan, no? So hayaan nyo lang dilipas ang several months, after a year, makikita nyo na sila na mas malaki na. So ito ay nasa more than a year na tong seeds na to. At may mga ibang mga Nepenthes na hindi ganun kabilis lumaki. Ang iba naman mas mabilis lumaki. Depende sa types ng seeds or species ng seeds na tinanim mo, no? Variety, cultivar, no? So pagka ganyan na, pwede na ba siyang ilipat? Po pwede na. Pero kung hindi mo naman ibibenta, I suggest wag mo nang ilipat, no? Bakit? Para mas lumaki pa siya. So, paano sir magkakadikit yan? Pag iniwalay mo ba yan, mame-maintain mo ba sila na mas madali? No? Hindi naman mamamatay yan mga yan, no? Hindi nga lang lalaki ng kasing bilis ng mga nakabuelo na agad, pero at least hindi mamamatay. So, sa time siguro na ganito na kalalaki yung mga feature nila, pwede mo nang ihiwalay yung mga yan. No, pero ako, nag-decide ako na hindi sila ihiwalay dahil para saan, no? Ibenta ko ba? No, kung ibibenta ko to, hindi naman to mabibili siguro ng mabilis mabibili kasi marami na nagbebenta nito sa market. So, ang gusto ko na lang gawin, panatiliin silang buhay muna at hintayin na mag-produce sila ng mga kanya-kanilang mga traits, no? Para makita ko rin kung ano yung mga difference ng bawat mga seedling na tinanim ko, dahil kahit isang pod lang sila or galing sa isang halaman, no, ay nagpo-produce rin paminsan ng ibang mga characteristic, no, sa feature, na tulad na lang halimbawa nitong mga masandamakmak na mirabilis dito na nabili ko nung sila'y seedling pa lang. May iba light color ang ito, iba mas darker color, yung iba naman mas mataba, no? Yung iba naman
may mga stripe. Iba naman, tulad nito. No, medyo maganda. Kakaiba. So, galing rin sila sa isang nanay, pero nag-decide sila na mag-iba-iba na mai-produce. So, yun yung kagandahan pagka seed grown. Na bumili ka ng isang seed, na uri ng seed, pero nagkaroon ka ng iba't ibang klase ng traits, no, ng mga Nepenthes. Although, isang variety or isang cultivar lang yon, makaka-experience ka ng iba't ibang mga traits sa kanila. So, ayun ang kagandahan sa mga Nepenthes. Ayan. So, to answer, no, yung tanong ni Sir na nag-message sa atin, Sir, eto na ba yun? Nag-germinate na? Yes, nag-germinate na kasi yung pinakita niya sa akin ay nakaparehas nung ating mga seed drone dito. Ayan. Ganyan yung mga nag-germinate sa kanya. So, ang napansin ko lang sa kanya, may mga algae yung kanyang medium, no? Problema ba yon? Problema yon. Pero problema na hindi naman kailangan mo magpanik. So, tulad ni Sir, nakaranas rin siya ng algae tulad nito. So, ang pwede nyong gawin ay kayurin yung mga algae na yan. Be careful lang na hindi nyo masyadong magulo yung mga seeds na nasa paligid na yan. You just need to free yung plants from the, ito nga, yung algae, yung contamination. Kayurin nyo. Paano mo yung pagkain mo, Sir, no? Ang galing niya lang. Halimbawa, ito yung plants na gusto nyong i-free. Ayan. Bakit nyo pinipre yan sa algae? Kasi para maka-photosynthesis siya. Diba? Okay pa naman yung mga foliage niya. Kahit na natabingan. Ay, sorry. Hindi ko pa mahulog yung cellphone. Para matabingan niya. Para hindi matabingan ng algae. Yung ayan. Sana ba? Ayan. So, tatanggalin niya yan. Para mag-free yung dahon. Kasi pag na-free niya yung dahon, di ba, mas tutubo na yan. Sana siya. Ito. Ayan. So, at pagka kailangan nyo tanggalin yung algae. I-repat ko ba, Sir? Pwede naman, kaya lang hindi ko sinasuggest yun kung ganyan karami yung seeds mo. Kayod na lang. Tapos kung may kailangan mo i-refill yung space na algae, i-refill mo na lang. So, ayun lang yung struggle mo sa umpisa. Marami pa yan, mag-algae uli yan. So, ulitin mo lang yung proseso hanggat mapalaki mo siya na mas malaki na yung plants mo kaysa dun sa algae. No, tapos pagka medyo malaki na yung plants tulad na itong mga to, pwede mo nang hayaan matuyo muna yan ng ilang mga kalahating araw. Tapos alaga mo lang sa misting. Basta't mainitan lang yung maaarawan yung medium. Tapos nung dry ng kaunti, di ba yung mga Nepenthes naman, ayaw naman nila sobrang basa ng medium. So advantage yun ng mga Nepenthes. So pwede mo siyang makaranas sila ng dry. So alam nyo ba, itong medium na nandirito, ito pa rin yung medium mula nung tinanim ko sila. Hindi ko sila binago ng medium. Saglit lang ako ng konting kayod ng mga algae dati. Hindi ko na inulit yun ng paulit-ulit kasi nagsawa na rin. So lumaki pa sila, di ba? So mas mamamatay pa yan kung ireripat mo ng ireripat. Kasi kung magkakatabi sila, mas mataas ang humidity. Kung separate na yan sila, mas matagal na yan sila mag-produce ng leaves. Kasi diba, salon-salon na nila yung araw eh. Salon-salon na nila yung araw. Kaya hindi na nila kailangan ng mas maraming leaves, no? Kailangan nila established roots. So, gano'n, no? So, kaya maganda rin na huwag masyadong pakialaman. Ayun lang yun. Huwag nyo masyadong pakialaman yung mga halaman nyo kung okay naman. So, ayun, no? So, yung mga nagtanim na tinakpan nila, dahil kasi ako ginawa ko rin yung dati, nagtakip ako. Ang naging problema,
Nung tumagal, namatay yung mga plants ko kasi nga hindi sila ganun katibay pagka nakatakip. No, pag nakatakip kasi sila, sanay sila sa 100% humidity, parang tissue cultured ba. Tapos ngayon, pagka tinanggal mo na yung takip, biglang init. Ano sila, mabibigla at matutuyo. Kaya yung mga tinakpan nyo, unti-unti nyo nang paranasan din ng air circulation. Healthy rin sa plant yun na napapalitan yung hangin nila dun sa loob ng kanilang pinaglagyan nyo. Kaya unti-unti nyo silang sanayin sa mas mas mahangin ng kaunti, no? Huwag naman sobrang hangin yung, 'di ba? Halimbawa, ilagyan niyo, 'di ba, naka-plastic 'yon, no? O nakatakip, no? Medyo lagyan niyo ng uwang ng konti para pasukin ng hangin. O, 'di ba? So pagka medyo nakapasok na yung hangin diyan, pwede niyo pa unti-unting tanggalin yung takip dahil makikita niyo sila magkakatabi na lumalaki. At pagka magkakatabi na yan, sila na mismo magtutulungan para sila lumaki. Tulad na lang halimbawa nito. Pag nandito na kayo, ayan, last na yung problema nyo sa Nepenthes nyo kasi established na siya. Ang gawin nyo na lang dahil halos mauubos nila yung medium nila na to na pinagtaniman mo. Ipatong mo na lang sa another medium. Hindi na kailangan bago kahit mga old medium kasi Nepenthes naman to. So para yung roots nila bumaon papunta dito sa second na tray or kung ano man yung pagpapatungan nyo na may medium. So, yan, pwede nyo nang ilagay sa isang tabi tulad ng isang mga full-grown Nepenthes at sila ay magiging masaya dahil nasanay sila sa ganong environment. At kung sakasakali na itry nyo nang i-separate ito, sa tingin ko mabubuhay na. No, mabubuhay na at hindi na basta-basta mamamatay. Katunayan nga niyan, siguro pagka wala pa rin akong turo this week na mag-repa tayo kahit 10 peraso na ito at i-out natin sa Shopee. So kung magagawa nyo na paraan na magkaroon kayo ng setup na medyo less yung kasi sa amin sobrang lakas ng hangin tulad dito. No, yung kumbaga mayroon lang na sasalunong hangin na sobrang lakas. Kasi ang kailangan nyo lang naman yung air circulation, hindi nyo kailangan ng bagyo na sobrang lakas na hangin. So kailangan nyo lang na pangsangga ng hangin, plastic or kulambo, no? Para maging less yung lakas ng hangin. Para hindi naman sila mabilis matuyo yung mga feature nila. Kasi mas humid, no? Kasi mas matatagal yung feature nyo. So, nandito ba kayo? Dahil sabi ko kanina, sanayin nyo sa hangin. Tapos ngayon, nakasanay na sila sa mas mahangin, ano naman namin, sir, lalagyan naman namin ng harang. Harang meaning, harang lang sa sobrang lakas ng hangin. No? Pwede yung banayad na open air, no? Kung nasa lugar kayo na, hindi nyo kailangan yon yung paglalagay ng mga plastic, no? Pero kung nasa lugar kayo tulad nito, nasa third level tayo ng ating growing area, so kailangan nyo yun kasi parang saranggola yung mga Nepenthes nyo, mababali yan at yung mga feature nya madaling matutuyo, no? So yun, ayun yung aking tinutukoy doon. So kung may tanong kayo, pwede nyong i-comment dyan sa comment section, diba? At mapapansin nyo naman yan pagka mas maganda yung humidity sa lugar, no? Masaya rin yung plants nyo, diba? Hindi natin mabuhay dati to yung mga sobrang bubuhok na halaman, pero dahil nasanay sila sa outdoor, kinaya na nila. So yun lang muna, God bless sa inyo at bye bye.